Ito po ngayon ang pinaka-cheapest po na ultra gaming po na mamibili na rin ngayon. Kung gusto niyo po ng flagship na processor, para lang po sa may around 15,000 na presyo. Dating kulang 25,000 po guys yung presyo ng smartphone na to. Nung una ko po siyang na-review last year. Pero ngayon guys, napakamura na po niya. Sa may around 15,000 pagka naka-sale. Kaya kung sakaling balak nyo nga pong bumili ng gaming phone ngayon, pinaka-the best po talaga magagawa natin. Kung maghihintay po tayo ng sale po sa may Lazada, di napakalaki po ng discount na makukuha natin. Isipin mo, Dimensity 9400 Plus po yung kanyang processor. Flagship na processor po yan guys last year. At sobrang ganda rin po ng kanyang thermal sa mga maraming games po na mga nilalaro natin. Siguro ang isang makikita nyo lang po na medyo mababa dito is yung 6-7 mAh sa battery niya. Dahil sobrang taas na nga po ng mga battery ng mga bagong labas po ng mga China ROM na umaabot nga po ng 10,000 mAh sa battery. Pero para sa akin guys, okay pa rin naman yung ganitong klase ng battery considering nga na mura na rin po yung kanyang presyo ngayon. Guys, kung sakaling yung gamit nyo po ng smartphone is nahihirapan po sa may Delta Force, ito pong si OnePlus Ace 5 Ultra. Nakasagad po lahat ng graphics niya pero napaka-smooth po niya at wala po siyang kahirap-hirap dito. Sa may build quality po niya, naka-matte finish glass back po siya at medyo hindi nga po siya fingerprint magnet. Dito po sa may frame niya, para po siya naka-metal frame, para lang po yan. Dito po sa may camera niya, meron po siyang 50 megapixel na main camera, 8 megapixel ultra wide, saka po 16 megapixel na front selfie camera. Meron po siyang 4K 60fps sa video. Yan po yung sample natin guys. Maganda po ang quality niya. Maganda po yung kuha na HDR niya. Detailed pa rin siya at malinaw pa rin po. Ito naman po yung sample ng 4K 60fps sa video niya habang naglalakad po. Handheld po yan guys. Wala po akong gamit na gimbal sa kanya. Pero stable pa rin po yung video natin. Make na lang talaga ang kulang. I think maganda rin pong ipang-vlog yung ganitong klase ng camera. Dito po sa mga sample shots natin, maganda rin po yung mga nakuha kong dynamic range sa kanya. Maganda po talaga guys ang OnePlus, especially nga po sa mga flagship killer. Bukod sa malakas sa processor, is maganda rin po yung kanyang quality sa may camera, saka po sa may video. Hindi nga lang po siya kasing ganda po ng ibang mga smartphone nga po na nakapokus sa may camera. Pero guys, kung decent lang naman tayo gumamit ng camera, kung casual lang, I think hindi po kayo makukulangan. Dito nga po sa may OnePlus Ace 5 Ultra. Pero kung usapang processor po at usapang performance, diyan po kayo, hindi makukulangan sa may smartphone na to ngayon. Isa pang ma-appreciate nyo po sa may smartphone na to is ito pong display niya. Still almost naka-flagship level pa rin po ito guys para nga po sa may around 15,000. Kumpara po sa may around 25,000 dati, sobrang sulit po ng display niya. How much more po para sa may around 15,000. Naka 144Hz sa refresh rate po siya with HDR10+, HDR-BBID, naka Dolby Vision, at 6.83 inches na meron pong AMOLED 1.5K na resolution, saka crystal shield protection sa may display niya. Guys, bago po kayo tumingin ng mga bagong gaming phone na lumabas nga po ngayong taon, na medyo mahal pa yung mga presyo, I suggest po, tumingin po muna tayo ng mga gaming phone po na lumabas ng mga nakaraang taon. Dahil sigurado, magandang specs pa rin po yung makukuha natin. And yet guys, sa mas murang presyo pa. I think ma-appreciate nyo po yung ganitong klase ng mga smartphone kung galing po kayo talaga sa mga lumang mga smartphone. Especially po guys sa mga budget phone at sa mga entry level. Tapos magugulat ka, mag-upgrade po kayo sa ganitong klase ng smartphone. Grabe guys, sigurado magugulat po kayo kung gaano kaganda to compare po sa mga smartphone nyo. Binasic lang po niya guys ang Red Dead Redemption sa may 3 hours non-stop sa kanya. Naka-mobile data pa tayo. Grabe guys, never po siya nag-lag at never po siya nag-init ng sobra. Parang kaya nyo nga pong tapusin ng Red Dead guys ng isang upuan lang. Hindi kayo makakaramdam ng kahit anong problema sa kanya. Siyempre sa may battery lang. Dahil siguradong maloloban nyo to kung tatapusin nyo nga pong Red Dead Redemption. Dahil sa may 3 hours nga po na gaming sa kanya is nabawasan po siya ng 43%. Ibig sabihin kung mag-i-start po tayo ng 100% hanggang malobat, isaabutin po siya guys ng 6 to 7 hours. Pero ang good thing naman sa kanya kung sakaling mabibitin ka is meron po siyang bypass charging. Saka teka lang pala guys, nakalimutan ko pong i-mention na meron pala tayong controller na gamit dito sa may mismong smartphone natin. At doon po kumukuha ng power yan sa may mismong smartphone natin. Kaya kung sakaling wala po kayong gagamitin na controller sa kanya, I think guys, yung ganitong klase ng battery life, baka mas tumagal pa po siya. Kung Red Dead Redemption nga po yung lalaroin natin ng walang controller. Pero guys, I suggest po kung sakaling maglalaro po kayo ng ganitong klase ng game, mas okay po na meron po tayong controller na gamit sa kanya. Dahil doon nyo po mas ma-enjoy yung nilalaro nyo pagka po meron kayong controller na gamit.
Dahil nga po mas komportable rin po siyang gamitin guys, pagka po may controller, compare nga po sa wala. Hindi po ito sponsor na GameSir guys. Sadya nagulat lang po ako na napakaganda po ng quality ng ganyan pong klase ng controller ngayon. Dahil bukod nga po sa may smartphone natin, is compatible din po siya sa mga mini tablet na meron pong less than 9 inches sa display. Guys, pag-usapan na nga rin po natin saglit yung trending po or medyo trending po na video nga po tungkol kay Geeker One na nandadaya daw po yung mga China ROM ng mga smartphone. Dahil napanood ko nga rin po yung video ni Pinoy Tech Dad sa po ni Hardware Voyage na pinag-uusapan po nila yung tungkol nga po sa ganung issue ngayon. Ang take ko lang po dyan guys, I think para po sa akin hindi na po nakakapagtaka yan. Kung sakaling totoo man po yan guys na ginagawa nila yan. Dahil kung papansin nyo nga po, napakahigpit po ng mga labanan sa mga China po nga po ng mga smartphone. Kaya para po siguro mag-stand out, ang gagawin po nila is gagawa po sila ng isang smartphone po na ibibigay po nila sa mga nagre-review ng mga smartphone. At para pagka po napanood yun guys, nang gusto pong bumili ng isang certain po na smartphone, makikita po nila, o yun guys, medyo malakas yung smartphone na yun. Tapos magugulat ka pagka nabili mo na. Hindi po ganun yung ini-expect yung performance sa kanya, compare po sa napanood nyo. Dahil syempre alam naman natin na marami pong tumitingin ng mga smartphone ngayon, is nakabase nga po sa mga Antutu score. Kung ano po yung pinakamalaking number, yun po yung pinakamalakas. At ang golden question po dyan guys, kung apektado rin po ba tayo ng ganyang klase ng gawain nga po kung sakaling totoo yan. Isa lang po ang sagot ko sa inyo. Hindi po tayo apektado niyan guys. Dahil yung mga nire-review po namin ng mga China ROM ng mga smartphone, isyaan na po yung mga retail po ng mga smartphone. Kumbaga yan na po yung mga ibinebenta nila. Hindi po yan guys, yung mga binibigay po ng mga company sa mga reviewer po. Dahil hindi naman kami guys pinapadalan po ng mga China ROM ng mga smartphone guys. Lahat po ng mga China ROM na mga nire-review namin, lahat po yan guys is binibili rin po namin. Kaya kung ano po yung nire-review namin at kung ano rin po yung mabibili nyo, same po lang po tayo guys. Yan lang din po yung performance na makukuha natin. Kaya kung sakali po na isa po kayo sa mga tumitingin nga po sa mga Antutu score, magugulat ka. Yung nire-review po namin smartphone, merong 4 million na Antutu score. Tapos magugulat ka. Yung smartphone na nabili mo is meron lang po 3.5 na Antutu score. Huwag po kayong mababahala dyan guys. Di wala pong malaking difference yan. Pwede ko nga pong sabihin sa inyo guys na wala pong bilang yan. Ang pinakamahalaga pa rin is kung ano bang processor yung nakalagay dyan. At kung ano po yung actual na performance na nakukuha natin. Dahil kung 4 million ngayon sa akin at 3.5 yung sa'yo. Pero kung yung performance naman guys, walang lag, walang delay, at walang problema. I think hindi na po issue yun. Nagbabago-bago lang naman guys ang performance po ng isang smartphone. Depende po sa may thermal nila. Kung naka-wifi ba siya, or kung naka-data siya, or depende nga rin po sa games na nilalaro natin. Pero guys, kung ang smartphone naman natin is parehas po na merong Snapdragon at meron pong Dimensity 9400 plus, rating din na po big deal yan guys. Kung ano man po ang Antutu score yung makuha natin. Ginagamit lang naman guys ang Antutu score para po magkaroon tayo ng idea kung gaano pong kalakas yung pinaka-smartphone natin. Pero kung dyan po tayo titingin, hindi po basihan yan guys para po masabi natin na malakas po ang isang smartphone. Dahil kung titingnan nga po natin ng Snapdragon saka po ang Dimensity na processor, makakakita po tayo dyan guys na almost identical sila ng Antutu score. Pero pagka po nakita nyo po yung actual na performance nila, doon nyo po masasabi na para medyo okay po ang Snapdragon. Dahil mas optimized nga po siya sa mas maraming games compare po kay Dimensity. Tulad nga po nitong si OnePlus Ace 5 Ultra, nasa around 2 million po yung kanyang Antutu score. Pero guys, pagka po kinumpare nyo to sa ibang smartphone po na merong 3 million na Antutu score, dun po kayo magugulat na kaya po niya makipagsabayan. Dahil yung performance po na makukuha nyo sa ibang smartphone po na merong 3 million, compare po dito, is almost hindi po tayo makakakuha ng malaking difference. Siyempre, nakabisa lang po yan sa pinaka-optimization po ng mismong game. Doon na lang po tayo makakita ng malaking difference. Kaya sa ngayon po, kung sakaling ultra gaming phone nga po ang hanap natin, para nga po dito sa may around 15,000 na presyo, ito na po ang pinakamurang magre-recommend ko sa inyo na meron pong flagship na processor. Pinakamalakas po sa lahat ng smartphone sa may ganitong presyo ngayon. Guys, ulitin ko po yung sinabi ko sa mga nakaraang video ko. Napaka-overkill na po ng mga gaming phone ngayon. Yung mga smartphone po na mayroong mga kulang 2 million or mga kulang 3 million po ng mga Antutu score is napakalakas na po niyan. Kaya kung sakaling nga abot pa ng 4 million yung Antutu score nyo, masyado ng overkill yun guys. To the point po na hindi na po natin makapakinabangan yung sobrang lakas nga po ng ganyang klase ng gaming phone.
Yung ganito lang po, sobra-sobra na. How much more po yung ibang gaming phone. Kaya kung sakaling pinakamalakas talaga na gaming phone ang hanap nyo, guys, pinakamalakas man yung smartphone mo, pagka kinumpirm mo yan dito, almost identical lang po sila. Dahil magkakatalo pa rin yan sa pinaka-optimization nga po ng isang game. Ayun yun lang po guys, yung mabilis sa video natin. Thanks for watching.